Four things that make a good father. Okay ba sa inyo yun? So, four things that makes a good father. So, mga lalaki, makinig kayo. And mga anak, makinig din kayo. Bakit? Pwede nyo i-demand sa mga tatay nyo ito kasi nasa Biblia ang mga bagay na ito. Alright? So, four things that makes a good father. Hindi po ako magpapatumpik-tumpik. Although marami sanang babalita, ang kababaihan kahapon, ang kalalakihan ng Huwebes. Salamat sa mga tumulong. Napaka-amazing ng Muñoz. Palakpakan nga natin ang Lord para dyan. Alright. Napakasarap po nung niluto na sinigang nung Ay, tinola pala. Sinigang. Tinola po pala, napakasarap talaga. Kanya lang, iisa lang yung nakain ko. Sa sobrang dami nakikipag-usap sa akin iisang serving lang yung kinain ko. Naghahanap ako pagkatapos, ubos na pala. Anyway. So, what makes a good father? Number one, ang isang magandang karakteristik ng isang father ay ang tawag sa kanya, siya po ay tagapagtanggol ng pamilya. Tagapagtanggol ng He is a protector of the family. He is protective to make sure that you are safe. He is concerned of your well-being. Concerned siya. Dapat aware ang tatay sa dangers, sa mga masasamang loob, sa mga problema, sa mga stress sa buhay. Dapat iiwas ka niya doon. So yun ang palagi nakatingin sa father. Kanya dapat ang isang tatay aware because he is your protector. He is your cover. Siya yung pantakip mo, siya yung shield mo. Kanya minsan, hindi mo nararanasan yung lakas ng hangin na pumapalo sa'yo dahil siya muna ang tatamaan bago ikaw. Napakaganda nun. Have you ever tried na may isang malakas na bagyo, pero siya will cover you, and bago ka tamaan, hindi ka tatamaan kasi siya ang haharang sa'yo. That's a good father. He's always there protecting. He's always there. And the moment he's gone, you will notice His great importance in your life. Kasi pag wala na yung tatay mo, makikita mo, mararamdaman mo na yung hangin na malakas na yung na dati siya nakasangga. Minsan nakakalungkot yun pagka yung tatay mo na hindi mo man lang pinagpahalaga na nabubuhay siya. Nung nawala siya ba't iba? Ba't dati nun si tatay ang protector ko, siya ang kumakalinga sa akin, pero ngayon, ako na. Kanya kayong mga anak, dapat hanggat merong nabubuhay yung mga tatay nyo, pagpapahalagahan nyo Kasi hindi mo alam dahil pagka nawala siya, doon mo lang maranasan at makikita, manghihinayang ka, nung buhay yung tatay ko, hindi ako nag-iingat sa sarili ko, may nag-iingat sa akin. Pag may sakit ako, hindi natutulog yun. Kasi baka mamaya, mabasa yung likod ko, lumala yung sakit ko. Kanya nagigising ang mabubuting tatay because he is your cover, your protector. Kanya mga tatay, so kayo muna talaga ang unang makakagat ng aso bago yung inyong anak. Kasi minsan yung inaharang niyo yung mga anak niyo Hindi Ibalik kayo muna ang mabangga ng sasakyan. You will cover them. You will protect them in any way, situations, whatever it is in life. A good father always protects his household, especially his children. Second is this. He is a provider. Nabanggit ni Sam yun kanina. Sa 1 Timothy 5:8, ito yung mababasa nyo. Now look at this characteristic of a good father. Sabi dun sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, pero yung relatives dyan is household, pero anyway, ginamit niya,
and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So yung hindi daw nagkakalinga sa sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sambahayanan, sa kanyang family. Ang sabi doon, yung taong yon, kahit na ano pang sabihin niya, tinanggi niya ang pananampalataya. Hindi ka kailanman makakaasa sa Diyos ng pagpapalat biyaya. Dahil tinanggi mo ang pananampalataya the moment na pabayaan mo ang iyong mga anak at ang iyong pamilya. Ikaw po yung dapat na mag-provide sa kanila. At hindi lamang po pinag-uusapan dito ay pera. Pag sinabing provision, the father, a good father provides wisdom, friendship, counsel, perspective, and insight for his children. Yung wisdom na yon, ikaw dapat ang magpo-provide sa kanya. Your father should add to your life. Dapat siya yung taga-add, nagdadagdag. Hindi po siya kuripot o madamot sa iyo. May mga tatay na kuripot sa ibang bagay, pero pagdating sa anak, hindi pwedeng magkuripot yon. Hindi madamot. Ano ba kung hindi ka makabilip ng mga susunod na brief o short o t-shirt, basta't lahat na ibibigay mo sa anak mo pag hiningi. Yun ang magandang tatay. He is a giver, a contributor. He is sensitive to your needs. Parang kagaya niya ay si Jehovah Jireh, God who provides. Yun ang kagaya niya. Pagkakailangan ng anak niya, pagkakailangan ng pamilya, He is always there. And we are to teach our men to be good providers. So, dapat talaga, magtatrabaho ka, kahit na pantrabaho yun, basta marangal. Ano ba kung magkakalakal ka para sa pamilya mo? But the point is this, you are ready, always ready to provide. And then third, gusto kong dagdagan to. Siya po ang saserdote ng pamilya. He is the priest. Ano ibig sabihin nun? The father is the priest of his household. He represents his family to God. Napakaganda. He represents his family to God. Ang situation na ito, nakita natin sa lumang tipan sa pamagitan ni Job. In Job 1:5, look at this. Alam niyo nito kung paano ni-represent ni Job ang kanyang pamilya sa Diyos. Alright. When a period of feasting had run its course, yung nagkakasayahan yung kanyang mga anak, Job would send and help them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So, ang ginagawa ni Job, pagkatapos ng patitipon ng kanyang mga anak, ay gumagawa siya ng isang pagsasakripisyo, which is done in the old days. Ang ginagawa niya, naghahain siya ng hain para sa kapatawaran ng kanyang mga anak at baka may nasabi sila o may nagawa na hindi nila alam na nagkasala sila sa Diyos. Napakaganda yun. Which means, he represents his family to God. Lord, if my family sin against you and they don't know, I come to you to ask for their forgiveness. Napakaganda nun. Nagmi-mediate siya. Yung family niya, he represents his family to God. The father represents his family to God through prayer and intercession. So sa bawat isang ama, magulang, dapat every day of your life, dapat ipapadalangin mo talaga yung anak mo, yung pamilya mo sa Diyos. Idadala mo sila sa Panginoon through intercession and prayer. Kasi pagka hindi mo ginawa ito, there's no one who can do that for your children. No one. Walang gagawa dito Walang mananalangin, Panginoon, yung anak ko po, sana alalayan niyo, tulungan niyo po siya na matagpuan ka ang direksyon mo. Father should do this every day of their lives. Nung araw, nagsasakripisyo kagaya ni Job, pero ngayon, we intercede for them. And we ask God, Lord, bless my family. Ang sabi sa banal na kasulatan, we are to pray without ceasing. Wala raw patid dapat ang panalangin ng mga ama. Bakit? Kasi maraming problema ang pamilya. Napakarami. And we know that. And so a father should be a praying man. A father should be a praying man.
And he prays every day of his life. Especially pagka mga bata pa yung kanyang mga anak. Ako nung maliliit pa yung mga anak ko, ugali ko po yun. Pag natutulog na po yung mga bata, dinadalain ko, lahat ng bagay. Lord, sana alalahin mo ang anak ko. Pag may sakit yung mga anak ko, panalain ko, Lord, ako na lang magkasakit, wag na yung mga anak ko. Gumagaling naman sila. Pinakamatinding nagkasakit yan si Arjun. Si Arjun lang yun na talagang umiiyak ako sa Diyos nung siya dinala. Kasi kasalanan ko kung ba't siya nadala sa ospital Kasi ako, mapilit ako, ayaw uminom ng gamot ng mga anak ko, pinipilit ko, sinasaksak ko yung char sa kanila, tinatakpa ko yung... Paano nga naman, pag tinakpa mo kayo ilong, pagkatapos, hindi nasinghot yung gamot, yung kinabukasan, hindi makahinga. Kanya takbo ako sa hospital. Pero, it is my prayer always na sana pagpalain sila ng Panginoon. You should be a praying man. Maski siguro, pag bata pa, Lord, pati yung mapapangasawa, panalangin mo na rin. I've been doing that. Ng mga bata sila. You have to intercede for your children. Gabay, protection. Si Rog, lagi yan lagi yan. Natatakot ako dito, nag-iisa lang ako kasi Sabado, nag-uwian yung mga nakaboard sa UP, sasabihin niyo sa akin. Nakakatakot dito, haunted house. And always, kasama kami doon sa telepono, nagpe-pray kami. Pinagpe-pray ko siya doon sa telepono. And Father should do that. Di ba? And lalo na nagkasakit sa London, may sakit siya. Wala namang mag-aalaga sa kanya. Wala namang kakalinga. And all I have to do is just pray and intercede for them. That's a good father, the priest. Pagka pinag-aralan mo ang ministry ni Jesus Christ, look at this. Ito ngayon nyo lang maririnig sa akin to. Kapag pinag-aralan mo yung ministry ni Jesus Christ, yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa mga anak ay binabase sa pananampalataya ng Ama. I don't know if you know that. Sa Biblia, sa Mark 9, sasabihin ko yung verse mamaya, pero let me just give you the background. Sa Mark 9, ay merong isang tatay, kasama yung kanyang anak, na inalihan ng demonyo. He was possessed by a devil. Then dinala niya siya sa kanyang mga alagad, pero wala silang nagawa. So, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, nagtatalo-talo yung mga alagad dahil hindi nga nila napalis. Ano ba pinagtatalunan nyo? Sumigit kayo yung tatay, dinala ko po sa kanila yung anak ko, wala silang nagawa. Asan yung anak mo? Nung makita, nung bata na inaalihan ng demonyo si Kristo, ay nagkikisa Nagkikisa at pagkatapos inahampas siya. Nakita na kayo na parang hinahampas yung bata, babagsak siya. And then nakikikisa at bumubula yung bibig. Nakakatakot din talaga yan. No? And then nagalit si Kristo. Dahil kasi, ba't hindi niya napaalis? Binigyan niya na sila ng kapangyarihan They were given the gifts. Ba't hindi niya napaalis? O kailan ba ako kailangan na sa inyo? And may sinabi siya, look at this pag-aaralan niyo ito mga tatay, may sinabi siya, okay, gusto ko lang basahin to kasi napakatindi. In Mark 9:21-24. Look at this. Mga tatay, look at this. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. Kailan pa nangyari ito sa kanya? Nung bata pa po, sabi niya. And oftentimes, it had cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Marami pong beses, minsan tinutaon po sa apoy, dun siya pinababagsak sa apoy. Gusto ho siyang patayin. That's what the demon does. At sabi niya dito, ang sabi niya is this, if you can do anything, have compassion on us and help us. Ang sabi, kung may magagawa po kayong kahit na tulungan nyo kami. If you can do anything, that's the word. If you can do anything, sabi nung tatay, alright? Ano sagot ni Kristo? Look at verse 23.
Jesus said unto him, if you can believe. Sabi ng tatay, kung may magagawa ho kayo, kung mananampalataya ka. Look at this. Kung mananampalataya ka, all things are possible to him that believe. Na binatay, yung ginawa ni Kristo sa bata, binatay dun sa pananampalataya ng tatay. Ano ibig sabihin nun? Verse 24, look at this. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. Lord, sumasampalataya ako pero kulang. Tulungan mo ko doon sa kulangan. Mga magulang, ito isipin nyo. Kung anong gagawin ng Diyos sa mga anak nyo, nakabase sa pananampalataya mo sa Diyos. If you are not a priest, pag wala yung pananampalataya yung sa Diyos, ibabase ng Panginoon ang gagawin niya sa mga anak mo. Kanya sa mga tatay manggagaling ang mabuting biyaya na manggagaling sa Diyos sa mga anak. It will always be from the Father. Because you are the priest of the family. God will take care of your family, provide for your family, protect your family through you, through your faith. And so, you are a priest. Ikaw po ay saserdote, ilalapit mo palagi sa Diyos ang mga anak mo. Every day, luluhod ka para sa kanila. Bago ka matulog, ipanalangin mo sila. Paggising mo sa umaga, panalangin mo sila. Because nakasalalay sa iyo ang kinabukasan at buhay ng mga anak mo. You must know that. You must understand that. Because you are the intercessors for them. And fourth and last is this. A good father is a prophet for his family. Hindi naman ibig sabihin huhulaan niya kung anong hindi ka naman huhula para sa... No, ibig sabihin is this. Anong ibig sabihin? Father will represent God for his family. That's what it means. Pag priest, he represents his family to God, but as a prophet, you represent God to your family. Anong ibig sabihin nun? You represent God to your family. Sinabi ito sa Ephesians 6:4, sabi doon, mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan ninyo sila ayon sa turo at aral ng Panginoon. So ang isang ama should always represent God to them. Turuan sila sa disiplina at aral ng Panginoon. So ang turo mo ay base sa mga salita ng Panginoon sa iyong mga anak. You should always do that. You should always do that. You are to teach them according to the discipline of the Lord. The first thing we need to see is that the New Testament, just like the Old Testament, places the responsibility for the spiritual education and instruction of his children fairly and squarely upon the shoulders of the father. Ang spiritual well-being ng iyong anak ay magiging base sa tatay. Pag ang tatay, yun ang problema. Walang pananampalataya, so definitely mga anak niya ay wala ring pananampalataya. Walang tatamuhing pagpapala at biyaya sa Diyos. Kawawa naman, di ba? Kasi dito, ang sinabi doon, ikaw ang ikaw ang representante ng Diyos. Kapag ka ikaw naman, wala kang ginawa kundi maglasing, wala kang ginawa kundi awayin mo yung asawa mo, wala kang ginawa kundi pagbubugin mo lagi yung anak mo pag nagkakamali. Anong klaseng tatay ka? Paano nilang luluwalhatiin ng Diyos? Nakita yung tatay nila ganito. Samantalang ang niyang panalangin, ang tanging panalangin na tinuro ng Panginoon is just the word, Ama namin na nasa langit. Ama namin. Bakit ginamit niyang Ama namin? Hindi siya, makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Bakit hindi siya doon nagsimula? Tama naman din yun. Banal na Diyos na mapagpala sa lahat. Ba't hindi niya ginawa yun? Bakit ang tinuro niyang panalangin sa lahat ng mga tao is, Ama namin, Ama ko, Our Father, who art in heaven. Bakit ganon? Bakit ganon? It's because
Dapat ganon ang maging panuntunan sa atin, ang tingin natin sa mga tatay. Dapat mga tatay, you should always try to emulate the fatherhood of God to you for your family. Represent God to your family. So dapat gamitin mo ang pananampalataya mo sa Diyos para i-declare ang kabutihan niya. Dinideclare ko na ikaw ay magiging matagumpay sa buhay, hindi dahil sa akin. Kasi may Diyos ako na gagabay sa iyo. I declare na kaya mong tawirin ang lahat ng problema sa buhay sa ibabaw ng lupa ito kasi meron akong Diyos na gagabay sa iyo. That's how you represent God to them. Ang Diyos ang palagi mong ini-invoke sa declaration mo para sa kinabukasan nila. You are a prophet. And pag nakikita nila kung gaano ka-responsable sa Kanya, mas lalong malapit ang pananampalataya nila sa Ama nila sa langit. Sa Old Testament, merong isang pagyayari Kilala niyo si Jacob, no? Kilala niyo si Jacob. Si Jacob ay merong bunsong anak. Ang pangalan ay, anong pangalan ng bunsong anak ni Jacob? Hindi niyo alam, ano? Sino? Ang premyo po, susi. Sino? Mira naman yung bunsong anak ni Jacob, hindi niyo kilala. May magsalita nga malakas. Ay, hindi nga kilala. Benjamin. Si Benjamin. Alright, let me give you a story. Kayo amazing Alam nyo, sa akin yung pangalan ng anak mahalaga Ba't ko ba pinangalan si Rina? Kasi Rina, Reyna Regina is just regent. Si Arjin. Kanya ako pinangalan si Arjin. Meron dahilan kasi may paborito akong awit na ang pamagat Ruby Jean. Hanapin nyo na lang, bahala na kayo tingin sa Googles. Kanya ako pinangalan sa kanya. Si Rogerin, ang nagpangalan sa akin, hindi ako nagpangalan dyan, pero gusto nilang yung buong karakter ko daw, maisalin sa kanya Kanya Rogerin yung Roger pa rin. Mga sa And yung si Bon, kahawig ng pangalan ng tatay ko, which is Ruben. Kanyang pangalan niya is Ruben. Ginawa ko lang yung panganay ni Jacob. Na may nangyari dito kay Rachel, si Rachel, nahirapang manganak dito sa bunso niyang anak. Nahirapan siya masyado matindi. Nanghina siya. And nakita niya na siya ay mamamatay. And bago siya namatay, ang ipinangalan niya doon sa kanyang anak, sinabi niya sa kumadrona, ay Ben-Oni. Ang ibig sabihin ng Ben-Oni, son of my weakness. Anak ng aking kahinaan. Kasi nahirapan siya talaga. And yung hirap niya, hindi niya matiis. Kanya, humina siya ng humina. At naramdaman na siya mamamatay. So namatay si Rachel. And nakita ni Jacob, yung kanyang anak. Nung binuhat niya yung kanyang anak, sinabi nung kumadrona, bago po namatay ang asawa niyo, ang pangalan daw po na ipatawag sa kanya ay Ben-Oni, anak ng aking kahinaan. Then sabi ni Jacob, look at this. Sabi niya, no, hindi siya tatawagin na anak ng kahinaan. Hindi siya magiging mahina sa ibabaw ng lupa. No, hindi ako papayag, sabi niya. Ang itatawag ko sa kanya is Benjamin, the son of my right hand. Grabe. Isang napakatinding blessing. Siguro, ganyan na, pagka ikaw ay propeta ng mga anak mo, bagay, nakapagpangalan naman na kayo. Ibig sabihin, you will declare who will he become because of God as your representative. Kanya napakahalaga ng tatay Yung magsasabi ka,
ang bahala ang Panginoon sa iyo. Because you always intercede. Hindi sasabihin nyo, ako bahala sa iyo. Never. Hindi sasabihin ng mabuting ama yun. Ang sasabihin ng, ang Diyos kong bahala sa iyo. That's how it is. Kanya alam niyo yung gaano kinikilala ng Diyos ang pagpapala ng Ama? Perhaps you don't understand that. In the Old Testament, kilala niyo yun. Maski, halimbawa itong si Jacob at itong si Esau, pinagpala po siya nila Isaac. Bagamat dinaya, yun pa rin ang word na dapat maintindihan. Bagamat dinaya ni Jacob at ng nanay niya, kinilala pa rin ng Diyos. Kasi bakit? Kasi pinagpala, sino ba panganay? Si Esau o si Jacob? Si Esau. Ang panganay, may pagpapala sa Diyos yun. Basta panganay kasi. So, dapat siya ang pagpapalain. Bakit? Kasi yung lineage. That's what lineage is in the Hebrew. So, nung pagpapalain siya, dinaya ng nanay, si Rebecca, dinaya si Isaac. Alam niyo na ang storya. Ang pinagpala si Jacob instead of Esau. Si Esau kasi nag-hunt para maganda ng pagkain sa tatay niya. And nung napagpala siya, that's it. Nung malaman ni Esau, ito na yung pagkain nyo. May nagbigay na sa akin kanina eh. Wala, kadarating ko lang. At saka pinagpala ako lang. Ayun, doon na umiyak. Si Esau, hindi pwede, pagpalain mo ako. Sabi niya, anak na pagpala ako na si Jacob. Pagpapalain kita, pero hindi kagaya ng pagpapala ni Jacob ang tataglayin mo sa Diyos. Pinagpala niya rin si Esau, pero hindi ganon sa pagpapala kay Jacob. That's how important it is. Dapat pagpapalain yung mga anak ninyo. Serve as a prophet to your children. Pagka sila lalabas, pagpalaan nyo sila. Simple lang ng pagpapala. Hawakan mo sa ulo yung anak mo. Anak, pagpalain ka ng Diyos. Sana ma-perfect mo yung exam. Subukan mo pagka hindi ma-perfect nun yung exam nyo. Iba yung pagpapala mo na ikaw ay ginagamit ng Diyos eh. Bakit binigay sa inyo? Bakit binigay? Napakaraming pagpapala sa Old Testament and mas lalong maraming pagpapalang nakalagay sa New Testament. Basahin nyo, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Kanya ako, pagka yung mga anak ko lalabas ng bahay, pupunta sa Maynila, pupunta sa eskwelahan, pupunta sa exam, Dad, alika dito, anak. Papanalangin ko din, pagpapalain ko. Do that. Merong kapangyarihan yung panalangin mo. Yung pagpapala mo sa mga anak. Kasi kinikilala ng Diyos ang bahagi mo. Ikaw ay protector, ikaw ay provider, ikaw ay priest, and most of all, ikaw ay prophet para sa iyong mga anak. And with that, nice kung i-honor yung mga tatay. I-honor yung mga tatay, right? So let's honor them. And sana look at those characteristics para ang pangalan ng Panginoon ay maluwalhati ng lahat ng mga anak. Because of you. Okay? So yung mga hindi naman makakatayo, just remain sitting. Pero lahat ng mga able na makatayo na ama, will you please stand up? Stand up mga tatay. Maski mga tatay to be, stand up. Even tatay to be, we will recognize you. Basta yung may asawa, father to be, okay? Alright, ready? Alright, so ibibigay ko po yung sa mag-o-honor sa atin. Kasi kasama din po ako tatayo. Yes, church, samahan niyo ako habang ipinananalangin natin yung mga tatay natin dito sa church. Let us pray. Oh, Father God in heaven, Lord, we come before you, Father. Sa mga puso namin, Panginoon, at sa mga buhay namin, hayaan mo na itaas namin ang mga tatay na ito na nakikita mo, Panginoon, sa dakong ito. Lord, today we just honor them. Panginoon, maraming salamat sa mga tatay namin. Alam namin, though na hindi sila perfect, Lord God, alam namin na
sometimes they are just humans, Lord God. And minsan sa mga trabaho nila, napapagod sila. Minsan, sa pagod na yon, minsan nagagalit sila, Panginoon. Pero Lord, maraming salamat kasi sa kabila ng mga imperfections nila na yon, Lord, lahat ng mga bagay ay ginagawa nila para sa amin, Lord God. Nauunawaan namin na dahil sa dami ng kanilang mga responsibilities at mga bagay na kailangan nilang gawin para maibigay sa kanilang mga pamilya ang mga pangangailangan ay talagang minsan ganun, Panginoon. And we understand that, Lord God. And so today, Father, by honoring them, we thank you that you have given them to us as our fathers, Lord. We appreciate them in their lives. Na kung hindi dahil sa kanila, Panginoon, talagang hindi naman wala kaming mga bagay, yung mga bagay na meron kami, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila. Salamat sa pagpupursige nila, Panginoon. Salamat na yung mga bagyo sa buhay namin, hindi namin naramdaman dahil sa kanila, Panginoon. Salamat na they are our providers, Lord God. That they prayed for us, that they are the priest of our family, and that they are the prophets of our family. At Panginoon, sa mga bagay na yon, tulungan mo nga sila, kagaya nung tatay na yon na may anak. Sabi niya, help my unbelief. Lord, tulungan mo nga sila sa kanilang mga pananampalataya. Bigyan mo nga sila ng matinding pag-asa na nagmumula sa iyo, na ang mga pamilya nila ay iaasa nila palagi sa iyo, Panginoon. Father, palakasin mo sila sa lahat ng mga areas ng mga buhay nila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas sa pagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang pananampalataya at lakas sa araw-araw, Panginoon. Hayaan mo na tumingin sila sa iyo, that they will fix their eyes on you, Father God. That if they fix their eyes, they will know the value, and they will know and understand how it is to be a great father, because you are the great Father, Lord God. Father, we thank you for them. We love them so much. Tulungan mo kami na maging masunurin sa kanila. Tulungan mo kami na mahalin sila ng tunay. Tulungan mo kami na i-honor sila, Panginoon, no matter what, and to understand them all the time, Lord God. Thank you so much for our fathers. Thank you for them, Lord God. We honor them today, and we honor you, oh great Father. You are our great Father. And all of these things, God, we pray and ask in Jesus' name. Amen. Amen. Meron po kaming simple tokens dito. Pwede po ba akong pakitulungan, leaders, na maibigay para sa ating mga fathers? Ayan. Alright. So, may gift po tayo, mga tatay. Pati nga, ako nga isa. Para ba, Happy Father's Day to the best dad ever. Lacoste. Black. Respired perfume. Perfume po, pabango. Alright, so mga tatay, tulungan nyo nga yung mga, sige. Okay, yan na sila. Guys, tulungan nyo nga. Bigyan nyo yung mga tatay dito muna, Daniela, bigyan mo ng aring iba. Alright. Bakit? Pwede si Daniel din. Bigyan mo rin. Kahit na, father to be pa rin. Okay. Ay, meron na daw. Ikaw ro, wala na ba dyan? Meron na. Okay na. Sita niyo. Happy Father's Day.
Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand up. Tayo po'y manalangin, O Panginoon. Father, masaya po kami sa araw na ito. Kasi we know how, if ever we could model the best Father of all, it will always be you, Father. And thank you for the opportunity. Just for the opportunity to call you Father. Bakit ganun? Gusto mo kasi gusto mo lalapit kami sa iyo, hindi para isang pulubi. Gusto mo lumapit kami sa iyo bilang anak. That's why you ask us in this most important prayer of all, our Father. Thank you for that opportunity, O Lord, that we can come to you as a daughter, as a son. And alam lang namin kung gaano katindi yun sa buhay namin because of our Lord Jesus Christ. To call you Abba. Abba, Father. And to call you as well, our Father who art in heaven. Oh, that's amazing. Kasi ikaw na Ama namin, nasa langit ka, so that means kami will be in heaven as well. And sometimes iniisip namin, Panginoon, pagka kami nananalangin, bakit may mga punto na salita na minsan hindi na kami dapat manalangin kasi bago pa lang namin sabihin, alam mo na, kailangan namin. And so sometimes marami nag-iisip, ba't pa ako mananalangin samantalang alam naman na ng Diyos ang sasabihin ko? Pero dito sa mga salitang ito, as if hindi mahalaga kung ano sasabihin namin sa iyo o hihilingin namin sa iyo, ang mahalaga ay lumapit kami sa iyo bilang mga anak, and that is all what you want from us. Na lumapit sa iyo. Sabihin na kailangan ka namin. Just a father and a child relationship. Because the mere presence of you in our life, that is more than enough to answer all our desires, our prayers in this world. Our Father who art in heaven. It's a magnificent word in every prayer that we utter, because it symbolizes the fact that you are our Father and we are your son and daughters, and that you listen. That is all what it takes to pray these words. You listen, and you want us always to speak to you in our prayers, because you listen. And when you listen, whatever you will in our prayers, that is always the best, and help us to learn those things as we pray. We honor you, Father, the best Father of all, and help us to be molded in accordance with your image, the Father image of your children in Muñoz. This is our prayer. Ang biyaya ng ating Amang sumasalangit, ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, na ating Panginoong Jesucristo, at ang ilaw, tanglaw ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat, lalo't lalo na sa mga ama ng tahanan. Amen.